Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, ayaan nyo pong ipakita ko sa inyo kung paano tayo magpaleta ng pinto. Una po, ilapat muna natin yung ating paleta, ating pinto. At kailangan po yung ating lapis ay lapat na lapat po sa ating istahe. Isandal po natin ng maayos sa istahe. Huwag po hayaang nakatagilid. Huwag po hayaang nakaangat, para po pantay na pantay po ang ating pagbedro. Yan, palitahan po natin sa dalawang kabilang gilid. At kailangan po matulis po yung ating lapis para malinaw po. Pati po taas, guhitan po natin. Ilapat nyo po sa istahe. At para maganda po yung ating pinakaguhit. Para maganda rin po ang ating bendro. Ayan, makikita nyo po, pinakuha natin. Ito po yung guhit nating lapis kanina. Ayan, nakita nyo, ang ganda. Hanggang doon sa taas, hanggang kabilang side. Ngayon po, siyempre, ang sunod na pangalawang gagawin natin, ang gagawin natin dito ay maglagay muna tayo ng plywood. Pakuan natin. Para po hindi po gumigewang-gewang ang ating pinto. Ganyan lang po kasimple. Kuha kayo lang ng plywood, hindi nyo na pa kailangan magkaltas ng ibang mga kahoy. At siyempre, kasunod po ay papaitin na natin yan. Papaitin po natin siya ng maganda. At siyempre, timplahin po natin yung ating katam ng magandang kain. Huwag po masyado makapal dahil makunat po yung kahoy. Maraming himulmol. Yung mga hibla niya ay masinsin, mahalimuot. Kaya kailangan po maganda po yung pinaka ating talim ng katam. Kailangan po ay pino ang daan. Yan, dahan-dahan lang po siya. Tsaka kailangan po wag niyo pong kainin yung guhit. Kailangan sakto lang po, at saka wag po masyadong eskwalado para hindi po gumagalaw yung pinto. At syempre dito po, pagtapos natin katamin ay simulan na po nating guhitan ng ating bisagra, kung saan po natin dapat ilagay ang bisagra. Ito po ay may mga guhit na talaga. Pinakita ko lang, idinemo ko lang kung paano natin guhitan. Ayan, lahat po yan, tatlo po yan, puro ginuhitan na natin. At syempre po, pagkatapos natin maguhitan, at ito naman po, sisimulan na po natin siyang kaltasan. Huwag niyo pong papakain din po yung lapis. Kailangan po sakto lang din po. Huwag pong maipakain yung lapis para po suwak na suwak po yung ating ikakabit na bisagra. Kailangan po, kung ano po yung kapal ng ating bisagra, kung 3mm, 4mm, yun din po ang kapal ng ating kakaltasan. At saka kailangan po iskwalado po yung pagkaltas para po ang pintuan natin hindi sumasarang kusa, hindi po kusang bumubukas din po. Kailangan po ay sakto rin yung lalim, sakto rin yung sukat, at wag din po hayaang mabungi dito po, kasi kailangan po natin dandahanin para hindi po mabungi. Dahil pag iyan po ay nabungi, ang kasunod po natin pintor, siya po ang magre-retouch, kaya po tatagal din po ang ating pintor. Dito po kailangan isakto mo po, ilapat nyo po ng maayos na walang mabubungi, at para po maganda ang lapat ng bisagra at hindi po matatagalan yung ating pintor sa pagbabarnis. Kailangan lapat na po para wala na po siya masyadong mamasilyahan at wala na po siya masyadong lalagyan ng tape. Kahit tanggalin niya po yan, pwede po. At ito naman po, nakita nyo na po, pagkatapos natin kaltasan, linalapat na po natin. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano natin ilapat. Siyempre, kiskisin at linisin ng maigi. At siyempre, pwede na po natin sukatin. Pag nasukat na po natin yan, pag nakalinis na yan, sukatin na po natin. Nakita nyo naman po yung bisagra, sakto-sakto. Ayan po, tatlo po yan. Puro may kaltas na, isa, dalawa, tatlo. Ayan, kinaltasan na po natin lahat yan. Dinemo ko lang po sa inyo kung paano. Pwede po natin gamitin ng barena yan para mapabilis. Ngayon nga po pala, hindi tayo gumamit ng barena dahil wala nga po palang kuryente sa atin. Wala ng kuryente, kaya gumamit po tayo ng pakong concrete nail. Ito po ay slim, at huwag nyo pong tatanggalin yung bisagra dyan kung sakaling bubunutin nyo po yung pako, kasi po pwede pong mabungi po yung ating pintong ginagawa. Pwede siyang mabungi. Yan. Siyempre pagkatapos niya, isalpak natin. Mag-sample muna tayo ng isa. Pag naikabit na po natin, pwede rin po natin yung lagyan ng tornilyo na. Pasensya po kayo at umuga ang ating video dahil wala po tayong taga-video. Ako lang po ang nagbi-video, hawak ko po yung cellphone, kaya magalaw-gaw po. Kaya salpak muna po natin yung isang tornilyo. Didemo ko lang po sa inyo kung paano natin yan ito tornilyo. Papakita ko lang po sa inyo para mamaya po kahit na hindi ko nahawak yung camera, pwede na po. Ayan, kita nyo na po. Ganyan lang po ang gagawin nyo. Ganyan lang po kasimple na kailangan lapat po ang ating bisagra at kailangan eskwalado. At syempre dito
lahat po binibisagaran ay tinutornilyo na natin, ano, tinanggal na po natin yung ating hawak na cellphone, ilinapag na po natin sa baba at para makapag-video tayo ng maayos sa sarili natin, ano, at syempre para matrabaho natin ng maayos yung ating trabaho. Ayan, ganyan lang po kasimple, oh. Iningatan ko po yan, ha. Kailangan po talaga pag kayo nagkabit ng pinto, ingatan nyo po dyan po kasi masusubukan yung pagtalas, ang paggaling ninyo sa pagkaltas ng bisagra. Sa pagkaltas ng bisagra sa pintuan kasi po kailangan talaga maingat. Diyan nyo po masusubukan yung sarili nyo at dyan din po kayo matcha-challenge. Ayan, nakita nyo po, ipakita ko sa inyo. Wala man lang kabungi-bungi, ano, ang ganda ng ating pinto, ng ating ginawang pagkaltas ng ating bisagra. Ayan, ang ganda po. Siyempre susunod natin yung hamba. Kabit muna natin yung pinto. Pag naikabit po natin, ayan, makita nyo po may vendor po dito sa kabila, ano, sa kaliwa. Sa may bisagra may malaking puang. Sa taas meron din pong puang, pero dito sa kabilang side ay wala, ano, wala pong makitang puang. Ngayon po, guhitan natin yung kabilang side. Yung sa may tapat ng may bisagra, ano. Yan, dito po ay ginuguhitan na natin siya. Siyempre pag ginuguhitan natin yan po yung kakaltasin natin. Lagyan nyo na po natin yung senyas kung saan po gawi ang bisagra. Yan, katulad po niya, may arrow na po, may senyas na. Siyempre guhitan din natin yung taas at yung baba. Tatlo lang po yung bisagra na yan. Pares natin guguhitan yan para hindi na tayo malito. Pag tinanggal natin yung pintuan, kakaltasin din natin po yan na kasing kapal din ng bisagra. Ayan, lagyan nyo ng arrow o kaya senyas, huwag nyo pong kalimutan. Ayan, nakita nyo po, ayan, o senyas. Yung sa taas naman po, guhitan natin at sesenyasan din natin pataas. Ayan. At syempre dito po, umpisahan na po natin kaltasan, ano, ay eskwalahin. Iniskwala muna po natin, pagka eskwala at saka po natin kakaltasan. Ayan, ngayon po kakaltasan na po natin siya ng magandang pagkakakaltasan, no? Dito po ingatan nyo na rin po siya. Wag nyo po siyang hayaan na mabungi para po gaya na sinabi ko kanina, para po yung pintor hindi na po siya mahirapan sa pag babarnes, ano. Wala na po siyang masyadong mamasilyahan kung tama ang pagkakakaltas ninyo at yung karpintero ay maayos magtrabaho. Kailangan po ganyan. Minsan kasi tayo malilito talaga sila, ang dami natin pinapakitang trabaho kasi iyon po ang ginagawa natin. Kung ano po ang wala akong trabahador, iyon po yung ginagawa ko. Kung wala akong karpintero, ako po magkakarpintero. Kung wala po akong mason, ako po magmamason. Ganyan lang po, lahat po tulong-tulong kasi ganito po ang buhay sa construction. Hindi po pwedeng isa lang ang nalalaman yung trabaho. Kailangan marami po kayo nalalaman na trabaho para hindi po kayo kagad maalis sa trabaho. At saka kailangan po marami kayong malaman na trabaho para kahit saan po pwede kayong isalpak ng pinaka-forma ninyo, no? Yan po yung ating pagtrabaho. Malinis po yung ating ginagawang trabaho. Kailangan po dahan-dahan lang. Ipakita ko po sa inyo. Ayan po, nagkaltas na tayo at binutasan na po natin yan dahil brown out. Minanuman natin pagbutas, pakulan din po binutas natin dyan. Wala tayong pambarena. At syempre, andito na po ang ating pinakahihintay, ano. Isalpak na po natin yung ating pintuan. Kailangan po sa pagsalpak naman ito, may kalso kayo, no. Kalsuhan nyo ng ayos sa taas ng inyong bisagra para po mapabilis ang pagkabit ninyo ng pinto. Kasi ako po, ang diskarte ko po, hindi ko na po tinatanggal ang bisagra, no. Kasi pag tinanggal nyo po ang bisagra, yung iba po niya katulad yan stainless, pwede pong mawala yung bearing yan. Di bearing po kasi ang stainless, hindi po yan katulad ng mga ibang bisagra na may pin, loose pin, mabilis pong mawala, baka mawala. Ito po kasi nawawala talaga yung ano niyan, di bearing. Kaya kailangan hindi mo natanggalin. At malagkit po yan, meron po yan pinaka pandikit na malagkit, kaya pag yung tinanggal mo pwedeng mawala. Yan, dito po ay kinakabit na natin, ano. Isa-isa muna po, ikabit mo natin yung taas, yung baba, yung gitna, tigit-tigit ang tornilyo at saka na po natin i-fix kapag kaayos na po yung ating bisagra, no. Kapag ka naitornilyo na lahat, at syempre po ito na po, naitornilyo na natin lahat. Ipakita ko po sa inyo, walang kabungi-bungi yung ating hamba, no. At syempre yan, makita nyo ang ganda. Subukan na po natin isara kung tama ang ating bendro. Ayan, ito na po.
Sira na, sarado na natin. Ayan, nagkaroon na po ng bendro. Kanina po ay pikit na pikit yan. Ngayon po ay may bendro na. Tingnan natin sa kabila. Ayan, pares na pares po. Kung ano po ang puang nito, yung kanal niya, yung groove, ganyan din po ang groove dito sa kabila, ano? At hanggang pataas. Parehas na parehas po ang groove niya. Dapat po ganyan po ang tamang pagkaltas ng pintuan, ano? At ganyan po ang dapat ang tamang pagpapaleta. Hanggang dito na lang po ang aking video. Paki-subscribe na po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye!